Okay, so daliawan kayong Ginoo sining gabi diri sa Pilipinas. So, good morning sa US. No? So, akon nga study karon, yung title lang ko ni siya Revive Us Again. No? So, bilang Kristohano no, sa aton pag kinabuhi, may mga trials, mga hardship kita nga ginaatubang kung isa ang spiritual naton nga kahimtang maapik no affected. Pero dalayaw kayo ang Ginoo pinagi siya mabugay sa gihapon nagasuster siya sa atong singkusog. So ang title nga akong study karon is Revive Us Again. No? Sa iba review na lang ni siya pero na-impress ako na ito na ang liwat no. Anyway, mga few quotations lang ni siya sa Bible and Spirit Prophecy. So, kabay no nga Diyos magkukod sa ato sa pagbasa nato o pagtuon nato sa iyang mga pulong. Okay. So, there is Romans 12, no? 1 and 2, o 2 na ako na yung start ng silida. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, and acceptable unto God, which is your reasonable service. And there is a screen on Romans 12, verse 2. No? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, amo na ang lagay sa aton nga di kita mo sa kalibutan. Okay. Hindi ma-transform kita, no? At manuuna. Okay. So, there is a quotations, no? Review and Herald, March 28, 1882. Yun diri, conformity to the world is a sin, which is stopping the spirituality of our people and seriously interfering with their usefulness. So ano po silingon quotation ano? Which is stopping. Sa ibang language, no? Ma-drain or ma-deplete o ma-weaken, no? Atong spiritual. Okay. And seriously interfering o babag o mahadlangan with their usefulness. No? It is idle to proclaim the warning message to the world while we deny it in the transactions of daily life. No? So, nagilang mga kauturan. Wala pulos, no? Kung kita naghatag na sa paandam no, sa mga tao, sa kalibutan, samtang wala man naton ginakabuhi, no? Ang pulong sang Ginoo adlaw-adlaw. Okay. So, ano kinahanglan naton? Men of clear understanding are needed now. So mga tao nga may klaro nga paghangop, kinahanglan subong. God calls upon those who are willing to be controlled by the Holy Spirit to lead out in a work of thorough reformation. Okay. So ang Diyos nagapanawagan dito sa mga nabubuton na makakontrol, no? Sa bulahang Espiritu, agod sa pagpanguna, no? Sa buluhaton, sa pagbago, pagreforma. I see a crisis before us. So, nakikita natin subong ang nagkakutabo sa kalibutan. Katawan sa Ginoo, mag-atubang gid sa mga crisis, taluyag na nung kagsaindi, at naging matubang. So, importante mga utod, kung ay sa bugay, kabay nga hatagan niya kita sa bugay kapuso, na kita makalampuas o makadaog sa mga crisis. Sige, I see a crisis before us, and the Lord calls for His laborers to come into line. Kag ang Ginoo nagapanawagan sa mga pamabudlay, no? Sa pag entra no sa bulatong sa Ginoo.
So there is a 1 128. No? A revival and reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Okay. So revival, no, kag ang pag-reform, kinalaman na po sa idalom sa pagdumala no, sa balang espiritu. Revival and reformation are two different things. So, silindrino, revival signifies a renewal of spiritual life, no? Pagbago no sa atong spiritual, no? Bukaw, no? Nagkatulog natin spiritual. A quickening of the powers of mind and heart, no? Padasig, no? Gahom sa una kag talipuson. A resurrection from spiritual death, no? So pagkabanhaw gikan sa spiritual nga kamatayon. So numbot siliwan naman sa reformation. So ingon diri o siling diri, reformation signifies a reorganization. No? Sa mga panawagan no sa atong Dios no pinagi Sister White tungod nga system no sa organization abi sa church no nagbago. So sila panawagan niya reorganize no. Okay. Okay. A change in ideas and theories no pagbago sa mga idea kag mga teorya no na hindi naton makita sa Biblia. So baylohan nato no sa mabasa no sa Bible spirit prophecy. Habits and practices. So mga kinaiya no kag mga kinahimo naton kinahanglan mabago ni siya. Reformation will not bring forth good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. So, ang pagbago, pagreforma, hindi siya magadulong no sa maayong bunga sa pagmatarong, luwas na lamang kung ininaangot sa revival of the Spirit. No? Revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this work, they must blend. So, danay gini siya, no? Revival and reformation. Okay. So, next quote, siling diri. Sons and Daughters, 105, column 3. All true reformation begins with soul cleansing. So, ang tanan nga matutuod nga pagreforma, nag-umpisa no sa pag-cleanse, paglimpyo no sa atong kalag, no? It is by the washing of regeneration and the renewing of the mind through the power of the Holy Spirit that a change is wrought in the life. No? So, importante gid, no? Okay. Then, madiri, no, so boss, Ribbon Herald, August 20, 1903, the cleansing must begin in the heart. So, ang paglimpyo, no, mag-umpisa sa aton nga kasing-kasing o tagipusoon, kaguna-una, and flow forth in the action. So, pag ini magabunga no, sa atong maayong action. Okay. Then, another quote, silindri, many are leaning upon a supposed hope without a true foundation. So, madamo nagasandig, no? Ang inauna-una nga paglaom, mawala sa matutuod nga pundasyon. The fountain is not cleansed. Therefore, the streams proceeding from that fountain are not pure. So, importante no, cleanse again, no? Cleanse the fountain and the streams will be pure. If the heart is right, kung atong tagipusoon sakto, your words atong mapulong, your deeds, your acts will all be right. So, magaling siya mga komplekante. Okay. 1 121, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs, no? So, pag-revive, no? Matutuod nga pag-adjust no, kinahanglan sa aton. Kag ini isa ka pinakadako, no? Kag kinahanglanon gid, no? Sa aton tanang nga kinahanglanon. To seek this should be our first work. So, sa pagpangita sini kinahanglan aton una nga
buluhaton no hilikoton. But silingon, it is our priority, no? Okay. There must be earnest effort to obtain the blessing of the Lord. So may aragid nga tampad, no? O sincero nga pagtinguha, agud maangkon ang pagpakamaayo sa Ginoo. Not because God is not willing to bestow His blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. Okay. So kinahanglan may aragid nga tampad o pagtinguha nga maangkon ang pagpakamayo sa Ginoo, hindi tungod nga ang Dios, no, hindi na kinabubuton nga ihatag, no, o sa iyang pagpakamayo sa aton tungod hindi kita handa sa pagbaton sinino. Then silindri sa Psalms 81 verse 13, "Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways." So manang handom gid sa Ginoo no ang katawhan magapamati gid sa Dios. Then silingay sa baba, "In the renewed heart there will be a fixed principle to obey the will of God." So sa nabag-o nga tagipusoon may ara gid fix o piho nga prinsipyo nga pagasundo, no, ang kabubuton sang Dios. Because there is a love for what is just and good and holy, no? Tungod may ara na gugma, no, sa matarong kag maayo kag balaan. So this is the law of God, no? Ang kasuguan sa Ginoo. So kita sa gugma, may gugma man kita, no, sa pagsunod, no? Okay. There will be no hesitating, conferring with the taste, or studying of convenience, or moving in a certain course because others do so. Everyone should live for himself. So ang tagsa-tag sa aton kailangan magkabuhi, no, sa atong kagalingon. Silang hindi kita magsalig sa iban sa atong mga desisyon, hindi kita magsalig sa mga ministers or mga workers, no, sa atong mga desisyon, labi na gid sa atong spiritual life, no. So kinahanglan may ara kita kinaagwalin gid nga pagtuon. The minds of all who are renewed by grace will be an open medium, continually receiving light, grace, and truth from above, and transmitting the same to others. So sa mga kauturan kali, no, nga padayon, no, nga nagtuon sa pulos ng Ginoo, nagapadayon sa pag bato, no, sa mga kamatuoran, pagbugay, kinanglang dali ni ipaambit, no, i-transmit, ipaambit man sa iba, no, kinanglan. Kaya ang kamatuoran nga hindi natin ma-share, no, kanugon lang, no, kumbaga sa pagkaon, mapano sila na siya. Treaty 5:23, no, volume 1, God has given us conscience for ourselves. So ang Diyos naghatag sa ato, no, sa konsensya, no, sa atong kagalingon. Great principles have been laid down in His word. Sa mga dalagko, mga prinsipyo, yara no gipahamtang no sa iyang pulong, which are sufficient to guide us in our Christian walk and general deportment. So importante, no, nagatuon kita, no, sa pulong sa Ginoo. Okay. Agud nga may ara kita guide, giya, no, sa atong pagpanlakatan. Many are going directly contrary to the light which God has given to His people, because they do not read the books which contain the light of knowledge and cautions, reproach, and warnings. So nakuno, madamo nagsupak, no, sa kamatuoran, no, sang Dios nga ginhatag niya tungod ang katawan niya, no, why nila ginabasa, no, ang mga libro na unda, no, sa mga kahayag kag gibalo, no, kag mga pagpaandam, no. Okay. So sa Leviticus 26:23 verse sa 24, ano ang manabo kung hindi kita magreforma, no? Siling diri, and if
ye will not be reformed by me, by these things, no? Sa mga pulong, but will walk contrary unto me, silindri, no? Then will I also walk contrary unto you, and I will punish you yet 7 times for your sins. So, makaladlok ng mga watura, no? Nagliwaton ko, no, sa Ilonggo. Kag kun tungod sini nga mga butang, hindi kamo magbalhin sa akon, kundi maglakat sing sumpong sa akon, niyan ako man magalakat sing sumpong sa inyo. Kag laglagon ko kamo, ako gid sing makapito tungod sang inyo mga sala. No? So, 7 times ang doble ng punishment, no? Kung hindi kita mag-reforman. Okay. So, there is Proverbs, no? 1:23 to 33, no? So, bali, last nga text, no, slide na akong pagbasahon. Okay. So, turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit upon you. I will make known my words unto you. No? So, liso kamo sa akon, pagsabtong. Yari karon, iula ko ang akon espiritu sa inyo. Ipakilala ko sa inyo ang akon mga pulong. Okay. 24, because I have called and ye refused, no? I have stretched out my hand and no man regarded. So, okay. So, verse 24, because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded. So, sa Ilonggo, bangod nga nagpanawag ako kag kamo nagdumili. Ginuntay ko ang akon kamot kag wala sing tawo nga nagsapak. 25. But ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. So silunggo kundi gin pakawala sing pulos ninyo ang tanan ko ng mga laygay kag wala magpati sang akot pagsabdong. 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. No? Ako man magakadlaw sa adlaw sang inyo kalalatan. Magauligyat ako kung mag-abot ang inyo kahadlok. 27. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. So silunggo kung mag-abot ang inyo kahadlok, subong sang unos, kag ang inyo kalalatan mag-abot, subong sang buhawi. Kung mag-abot sa inyo ang kasakit, kag ang kalisod. Sa 28, verse 28, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. So, silunggo, no? Niyan, tawagon nila ako, apang hindi ako magsabat, no? Pangitaon nila ako, sing nagatingwa, apang hindi nila ako makita. So, ano po siling sini mga kauturan? Silingon, this is a clause of probation, no? Wala na, no? Okay. Sa 29, sinire, for they that hated knowledge, no? And did not choose the fear of the Lord. Tungod nga gindungta nila ang ihibalo, kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. So bala nato, no, ang
isa sa mga message no sa person Jesus is fear God, no? So matawong wala nagkadok sa Ginoo. Sa verse 30, they would none of my counsel, they despise all my reproof. Wala sila magpati sang akon laygay, gintamay nila ang tanan ko nga pagsabdong. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. Gani magakaon sila sing bunga sang ila kaugalingon nga dalanon, kag mabusog sang ila kaugalingon nga paagi. Then 32, for the turning away mabasa, okay, sa Ilonggo na lang. For the turning away of the sinful shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Kag ang pagtalikod sa mga kulang-kulang magapatay sa ila. Kag ang pasapayan nga katawhay sa mga buang magalaglag sa ila. Okay. Sa verse 33, no, ang pinakanami nga verse, no, diri sa Proverbs, no, ang sa last niya 33. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Apang ang nagapamati sa akon, magapuyo sing malig-on, kag magamalinong sa wala sing kahadlok sa malaot. So hope na ini mga teksto nga atong nabasa na mga comfort sa aton, kabay nga pinagi sa bugay sang Ginoo, taga niya kita sing kusog nga magmalingon sa pagtuo, sa piyak sa mga trials, kabudlayan man, o mga panghitabo sa kalibutan, hindi kita malisang kundi ang atong paglaom dira lang gid sa Ginoo. So pinaagi sa iyang pulong maghatag sa aton sa inspirasyon, no, sa atong pagsalig ug pagtuo sa Dios. So kabay no nga ang pagbendisyon sang Dios igahatag sa gihapon, kag kabay nga mayara kita peace of mind o kalinong sa atong hunahuna kag tagpuson kung napaidalom naton aton kabuhi dira sa Ginoo kag sa iyang pulong. So God bless no sa tanan, maayong gabi. So sa dili pa kita mag